start for prayers. Mag-pray muna tayo. O Heavenly Father in heaven, we give you praise, we give you glory, honor, and thanksgiving, O Lord. Lord, salamat po sa araw na to. Salamat sa pagbibigay mo sa amin ng time na magkaroon kami ng camp, O Diyos. We welcome you also, O Holy Spirit, inhabit to each every one on us. So Lord, sinabi mo sa iyong mga salita, if 3 or 2 gathered together, you are in the midst of us. Lord, marami pong salamat at nasa amin kang kalagitnaan, O Diyos. Salamat din po sa buhay, O Lord, ng bawat isa sa aming lugar. Maraming salamat sa aming mga kaibigan, sa mga taong nagiging blessing sa amin, O Diyos. We pray, O God, na i-bless mo po kami, O Diyos, upang maging blessing din kami sa iba, O Lord. At sa aming mga kapatiran, O Diyos, na wala sa araw na to na hindi namin kasama, O Lord, pagpapala rin po ang dalangin namin sa kanila, O Diyos. Maraming salamat, ibinabalik na po namin ang papurit pa sa salamat. To God with the highest glory, in Jesus' mighty name, amen. Nervous ata ako. Basahin natin ang salita ng Panginoon. Ang napili ko ngayong yung isa sa favorite kong verse, ang Matthew 6:33. Kasi nung bago lang ako sa pananampalataya, ito yung isa sa aking pinanghahawakan to go on for my belief. Matthew 6:33, ang sabi ng Panginoon sa atin, seek you first the kingdom of God and His righteousness, and everything shall be added unto you. Matthew 6:36 isn't it? 6:33. 6:33. Seek you first the kingdom. Kasi nung bago pa lang ako sa pananampalataya, nung marinig ko yun ang nag-struck sa puso ko na in spite of hardship, of everything, so pinanghawakan ko lang ang pangako ng Panginoon. So, we have, ang sabi sa atin, we have a 5 winning attitude para to grow into our belief. Number 1, we must have courage to do what is right. Kasi sa araw-araw nating sa araw-araw nating gawain, we always turn. Maraming tao na kahit gusto natin gumawa ng tama, pero natuturn tayo sa mali. First, minsan gusto lang nating i-please ang kaibigan natin, o please with everyone. Lagi itong nangyayari sa akin pero laging kinukonvict ng ating Panginoon na mali. We have to correct someone para makaguan tayo sa ating belief. There is a nakasabihan, move on and follow the Lord, dare to grow to the Lord, repent, and simple habits to destroy. May isang kabihan nito na we have to go on sa ating belief para ma-destroy natin yung mga masasamang nagagawa natin sa araw-araw. Ang sabi din sa Revelation 22:8, coward do not enter to heaven. So kung magiging tayo, lagi tayong takot, lagi natin gustong i-please ang bawat isa kahit mali na, so hindi tayo makaka-enter sa into heaven. We have to have strength, we have to pray na bigyan tayo ng strength ng Panginoon. And number 2, we need to expect the best and aim for best. So, kailangan tayong may aim tayo. Lagi tayong may plan, i-aim natin. Para yung kung may gusto kang gawin sa araw-araw, we have to aim high. Para ma-meet mo yung kasi kung laging sa mababa, so it will turn na hindi mo talaga magagawa. If you earn high, ma-full ka din, nasa kalagitnaan tayo.
we have to remember that we have, kung sa ano, parang lagi tayong may total, inequality, and multiply. Sinabi rin ng Panginoon sa marami sa araw-araw na we expect pero nafu-full tayo na hindi natin nagagawa dahil minsan nagkukulang tayo sa pag-i-aim talaga. Kailangan everyday may aim ka talaga kung anong gagawin natin. Ang number 3, we need to dreams and big dreams. Like kay Joseph. So lahat nasa dream niya lang ang binibigay ng Panginoon para nakagbuon siya sa kanyang pananampalataya. We have to vision attitude. Because sometimes, if we don't vision, parang wala tayong nagagawa. Okay lang, punta ka dito. So, nawawala yung faith natin. We have to grow na if we dream, we can grow. Dahil tayo nabubuhay sa araw-araw, dahil may dream tayo. Kung wala na yung dreams, wala na rin. Dahil kay Joel, kung mababasa natin sa Joel 2:23, the Lord will give you vision. Don't know your failure. So we don't have to allow our failure. So kung lagi na lang natin iisipin na hindi natin kaya, hindi tayo mag-grow sa pananampalataya. So we have to vision na makakaya natin yun kasi nasa likod natin ang Panginoon. We have to aim for success. So number 4 is committed heartily to the Lord. We have to commit. Kailangan talaga na sabihin mo, Lord, I want to serve, I want to do this because of you. So we have to live according to the words of God. Sinabi din sa Romans 12:1, sa Romans 12:1, sinabi niya na consecration is to know the words of the Lord. So we don't have to hide His word. We have to read every day so that we have strong. And number 5 is giving and offering. So if we give, ito yung nakakapalakas sa ating pananampalataya kasi marunong na tayong magbigay. Matututo tayong magbigay kasi ang Lord ay binigay niya yung kaisang-isang anak niya to our salvation. So, we read in Romans 8:32, sinabi niya dito, He who did spare His own Son, but delivered Him up to us, all how shall not with Him all freely to give us all things. So, binigay ng Panginoon even yung kaisa-isang anak niya. So, kailangan din nating matutong magbigay. And sinabi niya sa Luke 38, give and it will be given to you, good measured, pressed down, shaken together, and running over, it will be put into your bosom, for the same measure you have, and it will be measured to you. So, yan ang pangako sa atin ng Panginoon. So, kung lagi nating iisipin na nandyan yung pangako niya, so, matututo tayong magbigay. So, ito yung 5 winning habits and the right habits to grow in the words of God. So, 5 winning attitude. Number 1, we must have courage to do what is right. Number 2, we need to expect the best and aim for the best for our faith. And number 3, we need to dream big dreams. We have to vision. And number 4, be committed heartfully. And number 5 is giving and offering. So, nasa conclusion na tayo. So, are we willing to know the Lord, or are we willing to seek the Lord? So this is only the 5 key for ourselves. Conclusion, Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God, and everything shall be added unto you. Thank you, Lord. Amen.